Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pahit na rin po ng notification bell para mamaya po ma-update ko kayo sa ating mga latest weather update. So as of now, ang hypnosis pa rin po natin ay shear line po na siya nakaka-apekto po sa ilang bahagi po or eastern section po ng Southern Luzon po at Visayas. Northeast monsoon din po nakaka-apekto sa ilang bahagi po sa Luzon. Kaya naman ngayong hapon or sa gabi nararanasan po sa ilang bahagi ng Luzon ang pag-uulan na medyo malamig-lamig po yan dahil nga po sa northeast monsoon na tinatawag natin or hanging amihan. Pero patuloy pa rin po natin binabantayan yung ilang mga area nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung mga kumpol ng ulap na posible nga po maging active LPA or mga cloud cluster. Posible pong gano'n ang mangyari dyan dahil nga po kakaalis lamang ng mga active LPA na nakapalibot o nakaraan dito sa ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan natin na posible pong magkaroon within 24 to 48 hours under observation po yung mga active LPA or mga cloud cluster sa loob at sa labas ng bansa. Patuloy pa rin pong pinag-iingat yung may mga lakad po ng hapon at sa gabi dahil nga po apektado ng shear line ng ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po tayo sigurado. Tandaan po ninyo yung mga shear line, northeast monsoon, parang mga bagyo din po yung lakas yan kapag umulan. Mag-ingat po tayo dahil ang hypnosis din po natin sa ilang bahagi ng bansa, meron po tayong tinatawag na localized thunderstorm or mga rainfall shower na posibleng umulan or magbigay ng tama bandang hapon po hanggang sa gabi. Kaya ang siyagi ko po sinasabi, maging I am ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever nga po natin mape-predict ang galaw po ng panahon or ng bagyo. Mga active LPA pabago-bago po yan. Minsan kahit walang active LPA sa labas, bigla-bigla naman po sumusulpot yan. Kaya ang the best way po na gawin natin ngayon pa lamang, linisin na po natin yung mga lugar na mabababa, yung mga basura dyan, yung mga nakakalat sa mga kanal, sa mga estero, in case po magkaroon tayo ng mga rainfall shower ay hindi po magkakaroon ng biglaang pagbabaha. Mag-ingat din po ng mga nasa matataas na lugar, yung mga landslide prone area, especially sa bandang Mindanao. Kapag alam nyo may patuloy at malakas sa pag-ulan, mag-ingat po tayo dahil kapag lumambot ang lupa, posible po yun maging cause ng landslide at anytime hindi po natin masasabi ang sakuna. Paiba-iba po yan. Kaya naman patuloy po tayong mag-ingat anytime sa mga lakad natin. Ugali magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, panlaban nga rin po sa pag-uulan na hindi natin inaasahan. So ngayon din po ay binabantayan din natin yung posibleng maging super typhoon o mga bagyo dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of now, malayo naman yung mga yon at hindi po natin dapat pangambahan. Ang dapat nating i-focus ngayon ay yung mga shear line, mga northeast monsoon na siyang nagbibigay ng pag-uulan dito nga po sa ilang bahagi ng ating bansa. So marami pa tayong kaganapan na dapat bantayan dahil nga po nasa rainy season na tayo at expected po natin bago matapos ang buwan ng Nobyembre, 1 hanggang 2 bagyo pa ang posibleng pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda nang nakahanda tayo kaysa yung may bagyo, may super typhoon, saka pa lang tayo magkukumarat at maghahanda sa ating mga sarili o sa ating mga kabahayan. Lagi po tayong maging I'm ready at maging responsable tayo sa mga bagay po na ginagawa natin. And please, ako po yung nakikiusap, paki-like, share, subscribe, and pa-share na rin po ng ating video na ito para aware po ang ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan sa binabantayan nating sama ng panahon sa loob at labas ng bansa. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.